Magandang hapon sa ating lahat. Ito po si Tuto Mortillero sa isang vlog. Ang topic natin ngayon ay dapat magbago ang isip ng mga Cebuano-speaking Filipinos tungkol kay Duterte o dapat mag-paradigm shift sila tungkol kay Duterte. Noong 2016, si dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte ay tumakbong presidente. At akala ng lahat ay siya yung tagapagligtas ng sambayanang Pilipino dahil ang sambayanang Pilipino ay napariwara. Mga unruly na ang sambayanang Pilipino at marami ng adik sa Pilipinas. The Filipinos felt like Duterte was the savior of the Philippines. Hence, they voted for Duterte. Yun ang nangyari noong 2016. Ngayon, yung pinakabuod talaga ng kanyang kampanya ay yung war on drugs. War on drugs. Tingin ng mga tao na nalulong na talaga sa bisyo halos lahat ng mga Pilipino. Ngayon, that was the time for the Cebuano-speaking Filipinos to vote for a Cebuano-speaking kasi matagal nang walang Cebuano-speaking president. Kaya yung mga taga Visayas at Mindanao ay bumoto kay dating Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte to be the Philippines 16th president. Okay. Ang nangyari, nung nanalo na siya, nagpatawag ng mga tao, yung mga chief of police, pinasurrender yung mga drug suspects. Pinasurrender. So yung mga drug suspects naman ay sumurrender, nagpalista sa PNP, yung mga local PNP. Mga local PNP. Ngayon, ang nangyari doon, yung halos lahat ng mga nagpalista sa mga surrenderies, yun ang tinukhang. Yun ang tukhang, tinukhang. Ano nga pala yung tukhang? Tok-tok, hangyo. Tok-tok is katok at hangyo is to request na magsusurrender na sila. Yun ang tinukhang. Kasi yung tukhang is naging related na sa execution. Execution. So there were a lot of executions with regard to drug surrenderies. Yung mga hindi nag-surrender, yun ang hindi na-execute. There were around 30,000 drug executions during the time of Duterte. Ang tanong, legal ba? Hindi legal kasi nakasaad sa saligang batas that no person shall be deprived of his life, liberty, or property without due process of law. Drug suspect pa lang sila, pinatay na. Di ba? Drug suspect pa lang sila. Secondly, walang hearing, di ba? Thirdly, walang death penalty. Bakit sila namatay? Ngayon, yung mga Cebuano-speaking Filipinos until now believe in Duterte. Kasi minsan lang mangyayari na merong Cebuano-speaking coming from the Cebuano ethnicity na nagiging presidente. Minsan lang. Kailan ba ang last na merong Cebuano-speaking president? 1957 to 1961, during the time of President Garcia. Yun ang last time na merong Cebuano president, Cebuano-speaking president. Kaya ang mga tao ay believe na believe kahit marami nang namatay sa panahon ni Duterte. Kasi minsan lang may nagiging Cebuano-speaking president sa kasaysayan ng Pilipinas. Actually, dalawa lang. Si President Sergio Osmeña Sr.
na hindi na elected, naging presidente kasi he assumed the presidency because of the death of the former President Manuel L. Quezon at saka si President Carlos P. Garcia. Yun lang. So malaki ang tinatawag natin na interregnum. Malaki yung agwat. Ilang taon yun bago nagka-presidente tayo ng Cebuano-speaking president, hailing from the island of Mindanao, hailing from Davao City. So ang nangyari, ang mga Cebuano-speaking Filipinos parang naging regionalistic. Ito na ang panahon natin. Di ba? Ito na ang panahon. So we have to support Duterte because he is a Cebuano-speaking, right or wrong. Parang gano'n lang nangyari kasi hanggang ngayon, bilib na bilib sila sa pamamalakad ni Duterte. When the drug war of Thailand under Prime Minister Thaksin Shinawatra was a failure, the government of Thailand was just counting body bags. Pero hindi na-solve yung problema sa droga. Nauna yon, mas nauna yon. Ang drug war naman ni former President Gaviria ng Colombia, mas grabe yun. Maraming namatay doon. Ang daming, libo-libo. Walang nangyari. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang drugs sa Colombia. Malakas pa rin. Diba? Ang drug war ni former President Calderon ng Mexico, walang nangyari. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Diba? Hindi yun nakita ni Duterte. Ngayon, dahil sa patayan, maraming bumilib kay Duterte, especially yung mga Cebuano-speaking people, na until now, sinusuportahan pa rin nila si Duterte. As a matter of fact, galit na galit sila na si Sara Duterte ay inimpeach kahit merong grounds for impeachment. Nagnakaw si Sara Duterte, 125 million pesos being spent in 11 days. Yung kalahatan ng mga nanakaw ni Sara Duterte would amount to 600 million, lahat-lahat. Walang, hindi ma-justify kung paano yon, kung saan yon pumunta. Na-flag siya ng COA. Ngayon, merong impeachment na naaprubahan ng House of Representatives. Maraming galit. Maraming galit. Ano bang nagawa ni Sara Duterte? Walang nagawa, maliban sa siya yung anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung tutuusin mga kaibigan, walang nagawa si Rodrigo Roa Duterte. Sa ekonomiya, we have a very ill economy during the time of Duterte. Mahina ang ekonomiya natin. There was an economic downturn during the time of Duterte. As a matter of fact, nagpataas siya ng buwis. Diba? Bakit nagpataas ng buwis? Kasi nag-slow down yung ekonomiya. Diba? Ang isa sa mga signs na nag-slow down ang ekonomiya was the impending rice shortage. Kaya yung gobyerno ay nagpasa ng rice tarification law. Ano yung rice tarification law? Yun ang batas na nagsasaad na ang mga exporters outside ay halos pwede makapa-export ng mga bigas, ng rice as much as they can. Na yung taripa ay mura lamang. Kasi ang local rice natin, ang local producers natin, kunti na lang yung ma-produce. Ibig sabihin, may nakaambang rice shortage. Ibig sabihin, mahina ang ekonomiya, di ba? Ngayon, believe ka kay Duterte. Bakit
hanggang ngayon, mahal pa rin yung bigas. Nagmahalan pa nga yung bigas kahit may rice tarification law. Nasulba ba ni Duterte ang problema sa bigas? Na mahal pa rin yung bigas? Hindi. Ang isa sa mga provision ng rice tarification law ay yung malilikom galing sa tariff ng mga exporters dito, like yung mga rice, ang mga Thailand rice exporters, yung mga Vietnamese rice exporters, yung mga Burmese rice exporters na nalilikom doon ng mga tariff, ay ibibili yon ng mga farm implements like rice transplanters at rice harvesters. Nasaan na ngayon? Nasaan na? Wala. Ibig sabihin, walang nangyari doon sa rice tarification law, di ba? Pinayaman lang ni Duterte yung mga importers. No, mga exporters pala. Kasi ang nangyari doon, yung mga rice ng mga local rice producers, yung mga produkto nila nagmura kasi maraming bigas galing labas, galing Vietnam, galing Thailand, galing Cambodia, galing Laos. Yun ang nangyari. Di ba? Nasangkot pa siya sa Parmali scam. Nag-overprice pa siya sa tawag dito Sinovac at Sinopharm. Yung mga Chinese-made na mga vaccines sa COVID, di ba? Klarong-klaro, corrupt si Duterte. I-believe pa rin yung mga Cebuano-speaking Filipinos kasi minsan lang may Cebuano-speaking president. Anong tawag doon? Regionalism, di ba? Di ba? Kung regionalistic ka, para ka ring racist. Kasi yung lahi mo lang yung mahal mo, yung iba hindi. In the case of the Philippines, yung ethnicity mo lang ang mahal mo, kaya okay na si Duterte kahit hindi maganda yung performance. Kasi Cebuano speaking. Cebuano speaking ka, kaya susuportahan mo. Yun ang nangyari mga kaibigan, mga kapatid. Kaya as a Cebuano speaking Filipino, ako, Cebuano speaking ako. Well, it is true that I know how to speak Hiligaynon and Kinaraya, but I speak Cebuano fluently. Kaya, I'd like to enlighten my fellow Cebuanos speaking Filipinos na hindi maganda yung kanilang ginagawa. Regionalistic sila, parang racist na rin sila. Kasi yung ethnicity lang ang mahal nila. Yung ethnicity lang nila ang mahal nila. So nagiging regionalistic na sila kasi taga Visayas, taga Mindanao na sila. Paano yung taga Luzon? Hindi ba yun Pilipino? Di ba? Ayun, nakita na natin yung damages na ginawa ni Duterte. Ngayon, mamahalin pa rin natin niya yung anak niya. Kung magiging presidente na naman yan sa 2028, yung nangyari sa 2016 hanggang 2022, ganun pa rin. Marami na namang pogo dito, Philippine Offshore Gaming Operations na papasok dito na magdadala ng magiging torch, magiging mitya ng pagdami ng krimen dito kasi yung pogo na pinapasok ni dating Pangulong Duterte dito, maraming kababalaghan ang nangyari doon, di ba? Lumakas yung prostitution, maraming kidnappings between Chinese workers of the pogo, may mga patayan pa nga doon, di ba? Lumakas yung krimen dahil sa pogo. May mga online scamming dahil sa pogo, di ba? May posibleng espionage from China dahil sa pogo. So, posible, mangyayari na naman yun, di ba? Ang West Philippine Sea, di ba, nanalo na doon sina dating Pangulong Benigno Aquino III. Sila Presidente Noynoy, di ba nanalo na? Ang sabi lang ni President Duterte nung nanalo siya as president, ang sabi niya na yung panalo
ng Pilipinas against China sa arbitral court with regard to the West Philippine Sea was just a mere scrap of paper, and that he was battling for the provincehood of the Philippines under China. Tama ba yun, mga kapatid? Tama ba yun? Ngayon, Cebuano speaking kayo. Sabi nyo, Bisaya kayo. Hindi naman Bisaya yan. Kasi yung Bisaya, taga-Bisayas. Waray, Kinaraya, Aklanon, Cebuano, Ilonggo, yun ang taga-Bisaya. Ngayon, yung taga-Mindanao na Cebuano, hindi yung Bisaya. Mindanaoan, Cebuano. Pero sweeping lahat, Cebuano, Bisaya lahat, di ba? Pero actually, Cebuano yun. Ngayon, Cebuano kayo. Cebuano speaking kayo. Gustong-gusto ninyo si Duterte kasi siya yung nagre-representa sa inyo kahit mali. Ganun ba yon? Diba? Are you saying that you are more supreme compared to other ethnicities? Parang racist tayo dyan. Diba? Regionalistic tayo. So hindi maganda susuportahan natin palagi ang pamilyang yan. Nakikita na natin yung damage. May damage yung tatay. Nakikita natin yung patayan, 'di ba? Nakikita natin 'yan, illegal 'yan in the eyes of the law kasi walang batas na nagsasabing there shall be death penalty. At naging obsolete pa ang Bible at ang tawag dito, ang Ten Commandments kasi meron diyan sinasabi thou shall not kill. 'Di ba? Naging kriminal yung Philippine National Police personnel, naging killing machine dahil sa kanya. Ano nangyari doon sa mga pulis na iba? Nasibak sa trabaho. Ang sabi niya, susuportahan daw niya, pero maraming pulis na nasibak sa trabaho dahil sa kanya. Kasi overwhelming yung ebidensya na merong mga executions na nangyari dahil sa panahon niya. So sana yung sabi niya na susuportahan niya ang mga pulis. Wala. Kaya mga kapatid kong mga Cebuano speaking Filipinos, I am asking you, kasi nasa inyo ngayon yung pinakamalaking suporta sa mga Duterte. Sa Luzon, humina na talaga si Duterte. Sa Metro Manila, humina na talaga. Kaya, I'm asking you to withdraw your support from this family because this family have too much damages that have been done against the Filipino people. So, sana hindi na ninyo iiduluhin tong pamilya na ito. Ang laki na ng kasalanan ng pamilyang ito. Itinuloy pa ni Vice President Sara Duterte. So, mag-isip-isip tayo ngayon. Hindi kesyo, Cebuano speaking tayo. Susuportaan na lang natin kahit mali. Right or wrong, Duterte tayo. Tama ba yon? Yun ba yung sinasabi ng mga kaparian kung nagsisimba kayo kada linggo? Yun ba ang sabi ng mga pastor ninyo? Dahil kapariho kayo ng tribo, kapariho kayo ng salita, kapariho kayo ng ethnicity, kapariho kayo ng rehiyon, susuportaan na rin ninyo kahit mali? Kaya mga kaibigan, mga Cebuano speaking people of the Philippines, in the Visayas and in Mindanao, I'm asking you to withdraw your support from President Rodrigo Roa Duterte and his family who are wreaking havoc in the Philippines right now. Ang sabi nila ngayon, may damages na ginagawa yung Marcos presidency. Tama naman, mahina ang ekonomiya kay Marcos. Tama, walang masyadong nangyari kay Marcos. Pero ang tanong, sinong nagpanalo kay Marcos? Isa sila sa mga nagpanalo kay Marcos kasi yung anak ni President Rodrigo Roa Duterte ay tumakbo as Vice President ni Bongbong Marcos. Isa sa mga rason bakit nanalo si Bongbong Marcos ay ang mga Duterte. Ngayon sila yung isa sa mga nagpatindig, di nila sinusuportahan.
Kasi kinakalaban sila. Kasi ginawa sila ngayong proyekto kasi si Bongbong Marcos ay walang nagawa, kaya sila na lang yung ginagawang proyekto. Tama ba yung ginagawa ngayon ni Duterte? Actually, sa mga nangyayari ngayon sa lower house, kung nasa likod man yan si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, tama dyan si Bongbong Marcos. Tama dyan si Bongbong Marcos. Yung impa-impeach yung isang taong sangkot sa korupsyon, tama dyan si Bongbong Marcos. In many ways, hindi ko gusto si Bongbong Marcos, but in this campaign of his with regard to the corruption where the Vice President is involved, sumusuporta ako kay Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. So, baka sasabihin ninyong ano ako kay Bongbong Marcos, kampi ako sa kanya. Hindi. May mga vlogs ako nakalaban ako sa kanya. Ganyan lang ako kabalanse. Mayroon akong mga write-ups dati, kinalaban ko si Noynoy Aquino kasi nagkamali siya. Ganyan lang ako kabalanse. So mga kapatid, kung mga Cebuano speaking Filipinos, I'm appealing to you that you should make use of your logic. Kasi hindi maganda na susuporta tayo ng ating kadugo, ating katribo, ating kagrupo sa ethnicity natin. Hindi pwedeng susuporta tayo sa mga kapareho natin na Cebuano speaking, come what may, kahit mali. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. Dapat gagawin natin ito para mapalakas natin ang ating demokrasya, mapalakas natin ang ating republika. At in the long run, sana'y uusbong ang ating bansang Pilipino kasi tayo ay gumagamit ng ating logic, nag-iisip tayo at hindi tayo regionalistic. So, sa lahat ng mga nanonood ngayon, magandang araw. Sana isusuportahan niyo ako sa aking mga future vlogs. At salamat sa panonood at sa pakikinig.